Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sa lakas ng buong spiritual ni Master Ken. Ang buong lugar na pinagtatayuan ng kanyang kaharian ay nakaramdam ng malakas na hampas ng hangin. Na kahit si Sophie ay napa-atres ng ilang mga hakbang. Ang mga bato na mga nakakalat ay mga nagsitalsikan at ang iba ay lumulutang. Ang spiritual na lakas ni Master Ken ay nakapagpayanig ng kalupaan. Ang kalupaan ay gumagalaw, at ang kalangitan ay halos magdilim. Ang pagyanig ng kalupaan ay nararamdaman sa imperyo ng mga lahing demonyo, sila General Cassandra, General Allen, General Denki at si Charlie at ang mga kasundaluhan ay mabilis na lumabas ng kaharian. At si General Cassandra ay nagsalita at sinabi, madalas na ang paggalaw ng kalupaan. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating mundo? Sabi ni General Cassandra. At si General Allen ay nagsalita at sinabi, General Cassandra, hindi basta-basta ang pagyanig ng kalupaan sa mga nagdaan na mga araw. At ngayon yumanig na naman ito. At tignan nyo ang kalangitan. Ang kalangitan na kanina ay napakaliwanag ay naging medyo madilim. Nakakatiyak ako na may nangyayari sa mundo natin na ito. At ang mga nilalang na nagtataglay ng napakalakas na spiritual ang may gawa ng pagyanig ng kalupaan at pagdilim ng kalangitan. Hindi man natin nararamdaman ang spiritual na lakas ng ibang nilalang dahil ito ay napakalayo sa atin. Ngunit nakakatiyak ako, kung sino man nilalang ang nagtataglay ng spiritual, na kayang magpayanig ng kalupaan at makapagpadilim ng kalangitan, ay isang nilalang na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Maaari itong pinuno ng isang lahi na namumuhay sa ating mundo. Sabi ni General Allen, nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay nagsalita at sinabi, tama ka General Allen, ngunit, sinong pinuno at anong klaseng nilalang ang gumagawa ng pagyanig ng kalupaan? Sabi ni General Cassandra, nang marinig ito ni General Allen. Ito ay nagsalita at sinabi, kung nais mong malaman General Cassandra kung anong nilalang at sinong nilalang iyon. Ito ay aking titignan at hahanapin kung saan ito nagmula. Madali ko ito matutonton kung ako ay kikilos na ngayon. Nakakatiyak ako na ang kanyang spiritual ngayon ay kanya pang nilalabas. Sabi ni General Allen. Nang marinig ito ni General Denki. Ito ay nagsalita at sinabi. Anong pinagsasabi mo General Allen? Hindi mo na kailangan paalamin kung anong uri ng nilalang at kung sino nilalang. Ang naglalabas ngayon ng napakalakas na spiritual na nakakapagpayanig ng kalupaan. Tulad niya, tayo din ay may mga malalakas na spiritual. Na kaya din natin makapagpayanig ng kalupaan kung ating ilalabas ang buong lakas natin at spiritual. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Madami pa tayong dapat paghandaan at kailangan gawin. Hindi natin alam kung ang lahi ng mga elf ay gagawa ng isang hakbang laban sa atin. Kaya ang maaari mong gawin ay bumalik sa mga dapat mong gawin. Sabi ni General Denki, nang marinig ito nila General Allen, Charlie at General Cassandra. Si General Cassandra ay nagsalita at sinabi, tama si General Denki, hindi mo na kailangan pa hanapin kung anong nilalang at sinong nilalang iyon. Magsasayang ka lang ng oras. Sabi ni General Cassandra, at si General Cassandra ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing demonyo at muling nagsalita at sinabi, kayong lahat magsibalik na kayo sa inyong ginagawa na paghahanda. At kayo Charlie, General Allen, at General Denki.
Magsibalik na din kayong tatlo sa inyong mga dapat gawin. Sigaw ni General Cassandra sa malakas na tono. Nang marinig ito nila General Allen, General Denki, Charlie at ng mga kasundaluhan ng lahing demonyo. Sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod General Cassandra." At ang lahat ay nagsibalikan na sa loob ng imperyo at bumalik sa kanilang mga ginagawa. At si General Cassandra ay napabulong sa kanyang sarili habang nakatingin sa kalangitan at sinabi, "Mukhang mangyayari na naman ang mga digmaan sa mundo namin na ito. Ang mga digmaan ng bawat mga nilalang na namumuhay sa mundong ito ay mukhang mangyayari na naman. Kailangan, ang aking ama, ang hari ng aming lahing demon, ay makabalik na sa kanyang katawan. Upang ang aming lahing demonyo ay hindi mangamba sa mga mangyayaring digmaan sa mundo na ito. Ang mga bawat nilalang na namumuhay sa mundo na ito ay mga nagtataglay ng mga malalakas na spiritual. At ang kanilang mga kasundaluhan ay hindi rin basta-basta. Kaya habang hindi pa nakakabalik ang aking ama na aming hari sa lahi namin demon, kailangan ko mapamunuan ng husto ang aking mga kalahing demon. At mapaghanda ko sila sa mga pwedeng mangyari. Habang si ama ay hindi pa nakakabalik, sabi ni General Cassandra sa kanyang sarili. At ito ay naglakad na din papasok sa imperyo at kaharian ng lahing demonyo. Samantala, sa imperyo ng lahing barbarian, habang ang lahat na sila Chester, Dax, Pinunong Benj, ang tatlong general na sila General Kai, General Brian at General Pat, at ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian at mga mamamayan ng lahing barbarian, ay dinadala ang katawan ni General Miles sa libingan ng mga magigiting na mga kasundaluhan mula sa lahi ng barbarian. Nararamdaman ng lahat ang pagyanig ng kalupaan. Ang lupa ay gumagalaw at nararamdaman ito ng lahat. Ang lahi ng mga barbarian ay hindi man nakaramdam ng takot sa pagyanig ng kalupaan. Ngunit si Chester ay nagsalita at sinabi, "Brother Benj, tingin ko ang hari ng lahing elf na si Haring Ken ay nalaman na ang nangyari sa kanyang mga kasundaluhan at sa kanyang imperyo at kaharian. Sa tingin ko ang hari ng lahi ng mga elf ay nakakaramdam ngayon ng sobrang galit sa nangyari sa kanyang mga kasundaluhan at kaharian na nasa loob ng kanyang imperyo. At dahil sa galit na iyon na kanyang nararamdaman ngayon, ang buong lakas ng kanyang spiritual na tinataglay ay kanyang nilabas lahat dahil sa galit. Kaya ang kalupaan ngayon ay gumagalaw. Dahil sa nilabas na spiritual ng hari ng mga elf. Napakalayo ng imperyo at kaharian ng lahing elf sa iyong imperyo at kaharian. Kaya tanging pagyanig lang ng kalupaan ang ating nararamdaman ngayon. Hindi ang kanyang spiritual na lakas. Sa palagay mo ba Brother Benj alam na din kaya ng hari ng lahi ng mga elf na tayo ang gumawa ng pagpaslang sa kanyang mga kasundaluhan at ang pagkawasak ng kanyang kaharian? Na ang lahi mong barbarian ang may gawa ng ganang gawain. Sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita at sinabi, "Mukhang tama ka Brother Chester. Mukhang ang hari ng mga elf na si Haring Ken ang may kagagawan ng pagyanig ng kalupaan ngayon. Dahil ngayon nakita niya na ang ginawa natin pagpaslang sa kanyang mga kasundaluhan at pagkawasak ng kanyang kaharian. At tungkol naman sa tanong mo Brother Chester, baka alam na nga siguro ng hari ng mga elf na si Haring Ken na ang lahi kong barbarian ang may kagagawan ng pagkapaslang ng kanyang mga kasundaluhan at pagkawasak ng kanyang kaharian. Dahil sadya ko pinaiwan ang mga katawan ng aking mga kasundaluhan na napaslang sa naging labanan sa loob ng imperyo ng lahing elf. Upang malaman ng hari ng lahing ng mga elf na ang may kagagawan ng lahat ay ang lahi kong barbarian. Upang ang hari mismo ng lahi ng mga elf at ang mga natitira nilang kasundaluhan ay magkusang tumungo dito sa aking imperyo. At sa pagtungo nila dito, iyon na ang oras upang aking mapaslang ang hari ng lahing ng mga elf na si Haring Ken. At wakasan ang kanilang lahi na elf sa mundo na ito. Kaya nakakasiguro ako, na alam niya na ang aking lahing barbarian ang sumira sa kanyang kaharian, at pumaslang sa kanyang mga kasundaluhan. Sabi ni Pinunong Benj kay Chester. Nang marinig ito ng lahat, si Dax ay nagsalita din at sinabi, "Kung ganun Brother Benj, kailangan na natin mapaghandaan sa madaling panahon ang pagsalakay sa atin ng mga elf kasama ang kanilang hari na si Haring Ken." Sabi ni Dax, at si Chester ay hindi naimak sa oras na ito. At samantala si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi,
Pagkatapos natin mailibing ang katawan ni General Miles, tayo ay bubuo na ng plano sa pagdating ng mga lahing elf sa ating lugar. Lalo na sa mismong imperyo ng aking lahing barbarian at aking kaharian. At Brother Chester, sa iyo ko ulit pagkakatiwala ang magiging plano natin laban sa lahi ng mga elf. Kung pagbibigyan mo ulit ako, Brother Chester, sa iyo ko ulit pagkakatiwala ang buhay ng buong kasundaluhan ng aking lahing barbarian. At ngayon pati na din ang buhay ng buong lahing barbarian kasama ang aking mga mamamayan. Ay ipagkakatiwala ko na din sa magiging plano mo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!